Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan, lalo na sa ating mga senior citizen at mga masisipag na OFW. Welcome po ulit sa Bantay Airport and Travel, ang inyong mapagkakatiwalaang gabay sa lahat ng usapin sa paliparan. Ngayon po, may isa tayong napakahalagang pag-uusapan na kailangan ninyong malaman. Ang mga bagong airport scams na naglipa na ngayong taong 2026. Hindi po ito biro at ang mga manloloko ay mas lalong nagiging tuso at sopistikado. Ang target po nila ay ang mga taong tulad ninyo na may dalang pag-asa, pangarap at minsan ay kakulangan sa impormasyon. Alam po natin na ang paglalakbay, lalo na sa ating edad, ay minsan nakakapagod na. Idagdag pa diyan ang excitement na makita ang pamilya o ang kaba sa pagbalik sa trabaho. Sa gitna ng lahat ng ito, madali tayong makalimot o maging masyadong mapagtiwala. At diyan po pumapasok ang mga manloloko. Ang kanilang mga modus ay nag-e-evolve, kaya kailangan nating maging updated at handa. Hindi na lang po ito simpleng pickpocketing. Mas malalim na po ang kanilang mga estratehiya. Kaya po, manatili kayong nakatutok dahil ang impormasyong ibabahagi ko ngayon ay mahalaga para sa inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip sa paglalakbay. Hindi po natin hahayaan na masira ang inyong biyahe dahil sa mga mapagsamantala. Ang unang scam na dapat nating bantayan ngayong 2026 ay ang modus ng mga peking mabait na helper o porter. Ito po ay isa sa pinakaluma pero patuloy na epektibo dahil sa ating likas na pagiging matulungin at mapagtiwala. Madalas makikita niyo po sila sa labas ng terminal, sa arrival area, o minsan ay sa loob mismo ng paliparan na nagpapanggap na sila ay mga opisyal na porter o kawani ng airport. Lalapitan po nila kayo, lalo na kung mukha kayong nahihirapan sa inyong mga bagahe at mag-aalok ng tulong na walang bayad. Sa simula, mukha silang napakabait at tapat. Tutulungan po nila kayong buhatin ang inyong mga maleta, itulak ang inyong trolley o igiya kayo sa inyong sasakyan. Pero sa huli, pagdating sa inyong destinasyon, bigla na lang silang hihingi ng napakalaking halaga para sa kanilang serbisyo. Halagang mas mataas pa sa standard rate. Kung minsan naman, sa gitna ng pagmamadali at pagkalito, bigla na lang silang mawawala kasama ang isa sa inyong mga bagahe. Naku po, napakasakit isipin na ang inyong pinaghirapan ay mawawala sa isang iglap. Paano po natin ito maiiwasan? Una po, laging maging mapagmatsyag. Kung kailangan nyo ng tulong sa inyong bagahe, hanapin lamang ang mga opisyal na porter na may suot na uniforme, may ID card na malinaw na nakasabit sa kanilang leeg, at may badge na nagpapakita ng kanilang pangalan at pagkakakilanlan. Mayroon din po silang opisyal na rate na nakapaskil sa mga designated areas. Huwag po tayong magtiwala sa mga taong basta na lang lumapit at nag-aalok ng tulong nang walang malinaw na pagkakakilanlan. Mas mabuti nang magtanong sa information desk o sa mga uniform personnel kaysa magtiwala sa kung sino-sino. Tandaan po, ang tunay na tulong ay may kaakibat na transparency at hindi po kayo pipilitin sa bayad. Ito pong pangalawang scam ay partikular na nakakaalarma para sa ating mga OFW at sa mga umuuwi mula sa ibang bansa na may dalang balikbayan box o maraming bagahe. Ito po ang modus ng mga picking customs officer na hihingi ng di umano'y customs duty o bayarin para sa inyong mga dala. Kadalasan, lalapitan po kayo ng mga taong ito sa baggage claim area o sa labas ng customs counter na nagpapanggap na sila ay kawani ng Bureau of Customs. Magpapakita po sila ng picking ID o magsasabi ng mga technical terms para kayo ay lituhin. Sasabihin po nila na ang inyong balikbayan box o ang inyong bagahe ay lumampas sa limitasyon o mayroong item na kailangan ng espesyal na clearance at kailangan ninyong magbayad ng malaking halaga. At ang masama pa, kailangan daw po ay cash agad. Ang kanilang tono ay madalas na mapilit at minsan ay may bahid ng pananakot na kung hindi kayo magbabayad ay makukulong ang inyong mga gamit o magkakaroon kayo ng problema sa batas. Sa takot po at pagmamadali, marami ang nabibiktima at nagbabayad sa kanila. Para po maiwasan ito, napakahalaga na malaman natin ang tamang proseso.
Ang lahat po ng opisyal na bayarin sa customs ay binabayaran sa opisyal na counter ng Bureau of Customs at meron po kayong matatanggap na opisyal na resibo. Hinding-hindi po kayo sisingilin ng cash ng isang individual sa labas ng counter. Kung may nag-claim na customs officer, laging hingin ang kanilang opisyal na ID at i-verify ito sa pinakamalapit na uniformed customs personnel o sa information desk. Huwag po kayong magbibigay ng pera sa sinumang individual na nagpapanggap na customs officer. Ang mga patakaran po sa customs kahit ngayong 2026 ay malinaw na may opisyal na proseso ng pagbabayad. Kung may duda po kayo, huwag mag-atubiling magtanong sa opisyal na kawani o sa customer service ng airport. Mas mabuti nang magtanong ng paulit-ulit kaysa mawala ng pinaghirapan. Ang pangatlong scam ay isa ring malaking banta, lalo na sa ating mga OFW na umaasa sa maayos na pagproseso ng kanilang mga dokumento at sa mga turista na may katanungan tungkol sa visa. Ito po ang modus ng mga Peking immigration officer na nag-aalok ng fast lane o special processing para sa inyong OEC, Overseas Employment Certificate o visa. Kadalasan, lalapitan po kayo ng mga taong ito sa immigration area o minsan ay sa labas ng airport na nagpapanggap na sila ay may koneksyon sa Bureau of Immigration o sa POEA. Sasabihin po nila na may problema sa inyong OEC, kulang ang inyong dokumento, o kailangan nyo ng special permit para makalabas ng bansa, at kailangan nyo daw magbayad ng expediting fee para maayos agad. Sa takot na ma-offload o maantala ang inyong biyahe, marami po ang napipilitang magbayad. Para naman sa mga turista, sasabihin nila na may problema sa inyong visa o kailangan nyo ng special pass para makapasok sa Pilipinas at kailangan din ng bayad. Ang lahat po ng ito ay pawang panloloko. Ang proseso po ng OEC at visa ay may opisyal na hakbang na sinusunod at hinding-hindi po kayo sisingilin ng cash ng isang individual para sa fast lane o special processing. Ang OEC po ay inaayos sa mga official POEA offices o sa designated areas sa airport na malinaw na may signage. Kung may nag-claim na immigration officer, laging hingin ang kanilang opisyal na ID at i-verify ito sa pinakamalapit na immigration counter o sa information desk. Huwag po kayong magbibigay ng pera sa sinumang individual na nagpapanggap na immigration officer o may koneksyon sa mga ahensya. Ang mga patakaran po sa immigration at OEC processing kahit ngayong 2026 ay malinaw na may opisyal na proseso at hindi po ito dinadaan sa bulong-bulungan o sa ilalim ng mesa. Kung may duda po kayo, laging magtanong sa opisyal na kawani. Ang pagiging maalam ang inyong pinakamabisang depensa. Ang ikaapat na scam na ating tatalakayin ay ang urgent family emergency o money transfer scam na bagamat hindi eksklusibo sa airport, ay madalas mangyari sa mga lugar na maraming nagmamadali at may puso tulad ng paliparan. Ito po ay isang uri ng paluloko kung saan lalapitan kayo ng isang estranghero na may malungkot na kwento, na nagpapanggap na may matinding emergency ang kanyang pamilya at nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Sasabihin po nila na nawala ang kanilang wallet, na-miss ang flight, o may biglaang medical emergency ang isang miyembro ng pamilya na nasa malapit na ospital. Magpapakita po sila ng pagmamadali at matinding pag-aalala at hihingi ng pabor na pautangin ninyo sila ng pera. Sapat lang daw para sa pamasahe o pambayad sa ospital o para makakuha ng bagong tiket. Mangangako po sila na ibabalik agad ang pera sa oras na maayos ang kanilang problema o makausap nila ang kanilang pamilya. Dahil po sa ating likas na pagiging matulungin at maawain, marami sa atin ang naaawa at nagpapautang. Ngunit, sa oras na maibigay ninyo ang pera, bigla na lang silang mawawala at hinding-hindi na muling magpapakita. Wala po silang balak ibalik ang inyong pera dahil ang buong kwento ay gawa-gawa lamang. Paano po natin maiiwasan ito? Napakahalaga po na maging maingat tayo sa pagtulong sa mga estranghero, lalo na kung may kinalaman sa pera. Sa paliparan, mayroong mga opisyal na channel para sa mga emergency tulad ng airport police, medical assistance o customer service. Kung may tunay na emergency,
Ang mga taong ito po ang dapat lapitan at hindi ang mga random na pasahero. Kung may lumapit po sa inyo na may ganitong kwento, maging magalang ngunit matatag sa pagtanggi. Maaari po ninyong sabihin na hindi kayo makakatulong sa pinansyal, ngunit maaari ninyo silang ituro sa pinakamalapit na airport police o information desk. Tandaan po, ang pagiging maawain ay maganda, ngunit kailangan din po nating protektahan ang ating sarili laban sa mga mapagsamantala. Huwag po tayong magpapaloko sa mga malungkot na kwento na may kinalaman sa pera. Ang ikalimang scam ay ang free gift survey o distraction theft na isang tuso at mabilis na paraan ng pagnanakaw. Ito po ay madalas mangyari sa mga matataong lugar sa paliparan, tulad ng waiting areas, food courts o kahit sa immigration queue. Ang modus po nito ay simple lang pero napaka-epektibo. Lalapitan po kayo ng isang individual, kadalasan ay mukhang disente at mag-aalok ng libreng regalo o magpapasagot ng isang maikling survey tungkol sa inyong karanasan sa paglalakbay. Habang abala kayo sa pagtanggap ng regalo o sa pagsagot ng mga tanong, ang kanilang kasabwat naman po ay tahimik na kukuha ng inyong mga gamit, ang inyong wallet mula sa bag, ang inyong cellphone sa bulsa, o ang inyong maliit na bag na nakasabit sa upuan. Ang buong layunin po ng free gift o survey ay para lang madistract ang inyong atensyon, para hindi ninyo mapansin ang ginagawa ng kanilang kasabwat. Sa oras na matapos ang interaksyon, bigla na lang silang mawawala at sa kanyo lang po mapapansin na may nawawala sa inyong mga gamit. Napakasakit po nito dahil nangyari ito sa mismong lugar na dapat ay ligtas tayo. Paano po natin ito maiiwasan? Una po, iwasan ang pagtanggap ng mga unsolicited na regalo o ang pagsagot ng mga survey mula sa mga estranghero sa paliparan. Kung mayroon man kayong gustong sagutin na survey, tiyakin na ito ay mula sa opisyal na kawani ng airport o airline. Pangalawa, laging hawakan ng mahigpit ang inyong mga bag, lalo na ang inyong hand carry at mga personal na gamit. Isara ng maayos ang inyong mga bag at ilagay ang inyong wallet at cellphone sa mga bulsa na mahirap abutin ng iba. Huwag po nating iwanan ang ating mga gamit na walang bantay, kahit saglit lang. At kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng free gift or survey, magalang na tumanggi at lumayo. Tandaan po, sa paliparan, ang pagiging maingat ay hindi pagiging bastos, ito ay pagiging matalino. Ang ika-6 na scam na ating tatalakayin ay hindi direktang nangyayari sa loob ng paliparan, ngunit ito po ang nagiging sanhi ng matinding problema sa oras na makarating kayo doon. Ito po ang mga online booking scams at peking travel agency scams. Sa panahon ngayon ng digital age, marami na po sa atin ang nagbubook ng flights at accommodations online o sa pamamagitan ng mga travel agency. Ngunit, sa dami ng mga website at ahensya, lumalabas din ang mga mapagsamantala. Ang modus po nito ay mag-o-offer sila ng napakamurang flights o travel packages na halos hindi ka panipaniwala. Gagamit po sila ng mga peking website na halos kamukha ng mga legitimate na airline o travel agency, o magtatayo sila ng travel agency na walang lisensya at hindi accredited. Sa oras na magbayad po kayo, bibigyan kayo ng peking e-ticket o booking confirmation. Ang masaklap po, malalaman nyo lang na scam pala ito sa oras na dumating kayo sa airport para mag-check-in. Doon po sasabihin ng airline staff na wala kayong booking o ang inyong ticket ay peke o ang inyong pangalan ay wala sa listahan. Naku po, bukod sa nawalan kayo ng pera, nawalan din kayo ng oras at nasira ang inyong biyahe. Paano po natin ito maiiwasan? Una po, laging mag-book ng flights at accommodations ng direkta sa opisyal na website ng airline o hotel. Kung gagamit po kayo ng travel agency, tiyakin na ito ay accredited ng Department of Tourism, DOT, at may magandang reputasyon. Maaari po ninyong i-check ang kanilang lisensya at reviews online. Pangalawa, laging maging mapagmatsyag sa mga too good to be true na offers. Kung ang presyo ay masyadong mura, may posibilidad na scam po ito. Pangatlo, bago magbayad, laging i-double check ang URL ng website kung ito ay lehitimo at secure, may HTTPS sa simula. At pang-apat, pagkatapos mag-book,
subukang i-verify ang inyong booking direkta sa airline website gamit ang inyong reference number. Sa ganitong paraan, maiiwasan niyo po ang matinding abala at pagkadismaya sa airport. Ang pagiging maingat sa online transactions ay mahalaga ngayong 2026. Ang ikapitong scam na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang lost and found o missing item scam. Ito po ay isang tuso at nakakabahala na modus na ginagamit ng mga manloloko para makakuha ng pera mula sa mga pasaherong naghahanap ng kanilang nawawalang gamit. Madalas, kapag may nawawala tayong bagahe, cellphone o anumang personal na gamit sa paliparan, ang una nating gagawin ay lumapit sa Lost and Found Office o magtanong sa mga airport personnel. Dito po pumapasok ang mga mapagsamantala. Ang modus po nito ay makakakita kayo ng mga pekeng lost and found na anunsyo o private individuals na magpapanggap na sila ay may koneksyon sa lost and found department. Lalapitan po nila kayo o minsan ay sila mismo ang magpo-post online na di umano'y nakita nila ang inyong nawawalang gamit. Sasabihin po nila na nakita nila ang inyong bagahe o cellphone, ngunit kailangan ninyong magbayad ng finder's fee o processing fee para maibalik ito sa inyo. Minsan, hihingin pa nila ang inyong personal na impormasyon tulad ng bank details para sa verification o transfer ng pera. Ang masama po, pagkatapos ninyong magbayad o magbigay ng impormasyon, bigla na lang silang mawawala at wala naman talagang nawawalang gamit na nahanap. O kaya naman, ang gamit na ibabalik sa inyo ay hindi naman sa inyo o peke. Paano po natin maiiwasan ito? Una po, laging lumapit sa official na Lost and Found Office ng paliparan o ng inyong airline. Ang mga ito po ay may malinaw na signage at may mga uniformed personnel. Hinding-hindi po kayo sisingilin ng finder's fee ng mga opisyal na kawani para sa pagbabalik ng inyong gamit. Ang tanging bayad lamang po ay kung may storage fee para sa mga gamit na hindi agad nakuha at ito ay may opisyal na resibo. Pangalawa, huwag na huwag po kayong magbibigay ng personal na impormasyon, lalo na ang inyong bank details sa sino mang estranghero na nagkiklaim na nakita ang inyong gamit. Kung may nagclaim na nakita ang inyong gamit, laging i-verify ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang koneksyon sa airport authorities. Mas mabuti nang maging maingat kaysa mawalan ng gamit at pera. Tandaan po, ang opisyal na proseso lamang ang dapat nating sundin para sa mga nawawalang gamit. Ngayon po mga kababayan, pagkatapos nating talakayin ang iba't ibang uri ng airport scams na dapat nating bantayan ngayong 2026, napakahalaga na malaman din natin ang pangkalahatang pag-iingat at kung ano ang gagawin kung sakaling makaranas tayo ng ganitong sitwasyon. Ang kaalaman po ang inyong pinakamalakas na panangga laban sa mga manloloko. Una, laging maging mapagmatsyag at alerto. Huwag po tayong maging masyadong abala sa ating mga cellphone o sa paghahanap ng ating mga gamit. Laging bantayan ang inyong paligid at ang inyong mga bagahe. Ang mga manloloko po ay naghahanap ng mga biktima na mukhang distracted, nagmamadali o nalilito. Kung may lumapit sa inyo na mukhang kahina-hinala, lumayo po kayo o lumapit sa pinakamalapit na uniformed personnel. Pangalawa, laging i-verify ang pagkakakilanlan. Kung may lumapit po sa inyo na nagkiklaim na sila ay kawani ng airport, customs, or immigration, laging hingin ang kanilang opisyal na ID. Huwag po kayong matakot magtanong. Ang mga lehitimong kawani ay hindi po magagalit kung i-verify ninyo ang kanilang pagkakakilanlan. Kung may duda po kayo, lumapit sa information desk o sa kanilang supervisor. Pangatlo, huwag magbigay ng pera sa mga individual. Ang lahat po ng opisyal na bayarin sa airport, customs, or immigration ay binabayaran sa opisyal na counter at mayroon kayong matatanggap na opisyal na resibo. Hinding-hindi po kayo sisingilin ng cash ng isang individual. Kung may humingi ng pera sa labas ng counter, ito po ay malinaw na senyales ng scam. Pang-apat, protektahan ang inyong personal na gamit. Laging isara ng maayos ang inyong mga bag, ilagay ang inyong wallet, cellphone at mahahalagang dokumento sa mga bulsa
na mahirap abutin o sa loob ng inyong jacket. Gumamit ng money belt kung kinakailangan. Huwag po nating iwanan ang ating mga gamit na walang bantay kahit saglit lang. Panlima, kung may duda, magtanong sa opisyal na kawani. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa mga uniformed airport police, security personnel o sa information desk kung mayroon kayong tanong o nararamdaman na may kakaiba. Mas mabuti nang magtanong ng paulit-ulit kaysa maging biktima. Pang-anim, i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad. Kung nakakita po kayo ng mga taong mukhang nagmomodus o may kahina-hinalang ginagawa, agad po itong i-report sa pinakamalapit na airport police o security personnel. Ang inyong pagiging alerto ay makakatulong hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa ibang pasahero. Mga kababayan, ang paglalakbay po ay dapat na masaya at walang alalahanin. Sa Bantay Airport and Travel, hangad po namin ang inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Ang pagiging handa at maalam ang inyong pinakamabisang panlaban sa mga airport scams ngayong 2026. Ingat po tayong lahat sa paglalakbay. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang travel tips at updates. Hanggang sa muli.